Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat ng Visayas, nakatira si Lando. Isang binatang mangingisda na kilala sa kanilang lugar hindi lamang sa tibay ng loob, kundi sa kabaitan at malasakit sa kapwa. Araw-araw, pumapalaot siya sakay ng kanyang lumang bangkang kahoy na minanapa sa kanyang ama. Madalas niyang sabihin, hanggat may alon, may pag-asa. Ngunit isang gabi, dumating ang balitang ikinabahala ng lahat. Isang napakalakas na bagyong paparating, ang bagyong Daluyong, na sinasabing pinakamalakas sa loob ng 20 taon. Habang abala ang mga tao sa paghahanda, nagpapatibay ng bubong, nagtatali ng bangka, at nagtatago ng pagkain, si Lando ay tahimik lamang. May isa pa siyang iniisip, ang nawawalang baul ng ginto na minsang inilahad sa kanya ng kanyang lolo. Ayon sa alamat ng baryo, nung panahon ng mga Kastila, may isang kaban ng gintong alay ng mga ninuno na itinago sa ilalim ng malaking puno ng balete sa tabing dagat. Ngunit nang dumating ang isang malaking unos, nilamon ito ng dagat. Sabi ng lolo ni Lando, ang ginto ay para sa tunay na may mabuting puso, hindi sa gahaman. Sa di maipaliwanag na dahilan, naisip ni Lando na iyon ang tanging paraan upang iligtas ang kanilang baryo. Kung matagpuan niya ang ginto, maaari nilang gamitin iyon upang muling itayo ang kanilang mga tahanan at bangka matapos ang bagyo. Habang lumalakas ang hangin, sumigaw ang kanyang inang si Aling Rosa. "Lando, huwag ka nang lumabas. Mamamatay ka riyan." Ngulit buong tapang siyang gumiti. "Nay, babalik ako para ito sa lahat." Tinakpan niya ng telang abaka ang kanyang ulo at dahan-dahan niyang itinulak ang bangka papunta sa mabangis na alon. Ang mga kidlat ay tila nagkakarirahan sa langit. Ang bawat hampas ng hangin ay parang galit ng kalikasan. Ngunit hindi siya umatras. Ang dagat, bagaman nakakatakot, ay matagal na niyang kaibigan. Sa bawat pag-alon, naririnig niya ang mga tinig ng kanyang ama at lolo na parang humihikayat, "Huwag kang matakot, anak ng dagat." Sa gitna ng unos, isang kakaibang liwanag ang tumama sa ilalim ng tubig. Isang kumikinang na dilaw na sinag, parang apoy sa ilalim ng dagat. Nilakasan niya ang loob, tinalo ng bangka at sumisid. Sa ilalim, nakita niya ang malaking baul na balot ng korales at lumot. Sa bawat segundo, humihina ang kanyang paghinga, ngunit ramdam niyang nasa harap na siya ng kasaysayan. Sinubukan niyang hilahin ang baul, ngunit mabigat, tila pinapangalagaan ng dagat. Biglang isang malambing na tinig ang narinig niya, parang mula sa mismong alon. Ang tunay na ginto ay hindi nakatago sa ilalim ng dagat, kundi sa puso ng tumutulong. Lumingon siya at nakita ang isang nilalang na parang diwata ng tubig. May mahahabang buhok na parang agos ng ilog at mga matang kumikislap tulad ng buwan. Kung ang hangarin mo ay para sa iba, hindi ka kailanman lulubog, wika ng diwata. Pagmulat ni Lando, nasa dalampasigan na siya. Sa tabi niya, nakahimlay ang baul, bukas at nagliliwanag. Ngunit hindi ginto ang laman nito, kundi mga butil ng palay, marami, tuyo at kumikintab sa liwanag ng kidlat. Napaiyak siya. "Ito ba ang ginto ng aming lahi?" Lumapit ang kanyang ina.
Umiiyak at yamakap siya. Sa gitna ng rumaragasang ulan, nagtipon ng mga taga-baryo. Nagtulungan silang magtanim muli ng palay pagkatapos ng bagyo gamit ang mga butil na iyon bilang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, namunga ang palay, higit sa inaasahan. Ang buong baryo ay muling nabuhay. Ang mga bata ay tumatakbo sa palayan habang ang mga matatanda ay nagtatawanan sa ilalim ng bagong itinayong kubo. At si Lando nakatanaw sa dagat, tahimik na ngumingiti. Sa bawat alon, tila naririnig niya pa rin ang kinig ng diwata. Ang ginto sa gitna ng bagyo ay hindi kayamanan kundi pag-asa. Aral ng kwento. Ang tunay na ginto ay hindi laging metal o kayamanan. Ito'y kabutihan, sakripisyo at pag-ibig na kumikintab lalo pa sa panahon ng unos. Sapagkat ang bagyo ay dumarating upang ipaalala sa atin na sa gitna ng dilim, doon mo makikita ang tunay na liwanag ng puso. Sa bawat unos na ating pinagdaraanan, may natatagpo ang liwanag. Minsan, hindi ginto, kundi kabutihang nagmumula sa puso. Tulad ni Lando, matutong magtiwala na kahit gaano kalakas ang bagyo, may umaga pa rin sisikat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa liwanag ng pag-asa at malasakit. Ito ang Makulit TV at ito ang kwento ng Ang Ginto sa Gitna ng Bagyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento upang patuloy nating maibahagi ang mga gintong kwentong Pilipino. Dito lang sa Makulit TV. Hanggang sa susunod mga kulit, bye!